Wala kang kwentang asawa at mas lalong wala kang kwentang ina, sigaw ni Leandro habang mariing nakahawak sa kabit niya. Sa harap ng altar ng aming pamilya, ipinagtabuyan nila ako palabas sa gitna ng bagyo, bit-bit ang 8 buwan kong dinadala. Akala nila doon magtatapos ang buhay ko sa putikan. Ngunit mula sa gabing yon, pinatay ko ang mahinang Florencia. Handa na ba silang tikman ang sarili nilang lason? Hindi dugo ng mga Alvarado ang dumi na daladala mo sa sinapupunan mo. Dumagundong ang malupit na tinig ni Doña Remedios, nangihibabaw sa masayang tugtugin ng kapistahan ng sinulog na nagmumula sa labas ng mansyon. Nakaluhod ako sa malamig na marmol na sahig ng aming bulwagan. Sa panging inig ng aking mga kamay, mahigpit kong yakap-yakap ang isang maliit at puting damit na gansilyo. Agdamit na 2 buwan kong pinagpuyat ang buin para sa unang apusana ng pamilyang ito. Ngunit ngayon, ang mga matang nakapaligid sa akin ay hindi puno ng pagbate, kundi ng pandidiri. Naroon ang mga bisita, ang mga kamag-anak, lahat sila ay nakatingin sa akin na parang isang basahan na puno ng putik. Nanuyo ang aking lalamunan, parang may mga tinik na nakabara sa aking paghinga. Hindi ako makasigaw. Namamanhid ang aking mga binti, at ang tanging nararamdaman ko na lamang ay ang mahigpit at masakit na pag-ikot ng aking tiyan. Ang sinulid ng damit na hawak ko ay bumaon sa aking palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Tila nag-iba ang anyo ng bahay na 5 taon kong pinaglingkuran. Ang mga dingding na pamilyar ay tila naging mga rehas na unti-unting sumasakal sa akin. Paano naging kasalanan ang magbigay ng buong buhay mo sa mga taong akala mo ay pamilya? Biglang inihagis ni Maricela, ang kapatid ng aking asawa, ang isang pamilyar na kumikinang na bagay sa mismong harapan ko. Ang gintong medalyo ng mga Alvarado. Gumulong ito at tumama sa aking tuhod. Magnanakaw ka pa, Florencia? Nakita ko mismo sa loob ng maleta mo ang medalyo ni Mama. Ano, ibibenta mo para may maibigay ka sa lalaki mo? Matinis at punong-puno ng panghahamak na sigaw ni Maricela. Hinabol ko ang aking hininga. Pilit na hinahanap ang boses na ninakaw ng matinding pagkabigla. Hindi totoo yan. Wala akong ninanakaw at lalong wala akong ibang lalaki. Maricela, alam mong hindi ako makakagawa ng ganyan? Shut up, Florencia! Bitch na nga! Sinungaling pa! Umirap si Maricela, umaktong nandidire. Inaninag ng aking mga luhaan at nag-aalab na mata ang pagbukas ng malaking pinto. Pumasok si Leandro. Ang lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ang lalaking nagtago sa likod ng aking mga sakripisyo noong mga panahong palubog na ang kanilang negosyo. Umusbong ang isang maliit na pag-asa sa aking dibdib. Sana ay pagtanggol niya ako. Sana ay sabihin niyang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Ngunit nang magtama ang aming mga paningin, wala akong nakitang init. Isang nakakapasong lamig ang sumalubong sa akin. Walang pag-aalangan, iniitsa niya sa aking mukha ang isang nakatuping papel. I'm done with you. Wala na tayong dapat pag-usapan. Malamig na wika ni Leandro. Hindi man lang nag-abala na tignan ang malaki kong tiyan. Isa yung DNA test, and it clearly says na hindi akin ang batang yan. You are a disgrace to this family. Parang pinunit ang aking pagkatao. Tumingala ako sa kanya, hindi makapaniwala sa nakikita ng aking mga mata. Leandro, ano bang sinasabi mo? Atin ang batang ito. 5 taon. 5 taon tayo naghintay at nag-ipon para sa pagpapagamot ko. Magkaroon lang tayo ng anak. 5 taon kong sinalo ang lahat ng pagkukulang mo sa negosyo ninyo. At ngayon, ipagpapalit mo kami ng anak mo dahil lang sa utos ng kabit mong si Catalina? Tumilim ang muka ni Leandro. Humakbang siya palapit at tinuro ako. Huwag mong idamay si Catalina dito. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na tayong nasa kangkungan. Ikaw ang malas sa buhay ko, Florencia. You bring nothing but bad luck and incompetence.
Hindi mo kayang makipagsosyal, hindi mo kayang iangat ang apelido ko. At ngayon, nagdadala ka pa ng anak ng iba sa pamamahay ko? Tama na ang drama, matalim na utos ni Doña Remedios. Humarap siya sa mga gwardiya. Kunin niyo ang maleta ng babaeng yan at itapon niyo sa labas. Ayoko nang makita ang pagmumukha ng haliparot na ito sa pamamahay ko. Walang nagawa ang aking pagpupumiglas nang hawakan ako sa magkabilang braso ng 2 gwardya. Kinaladkad nila ako palabas ng mansyon habang hawak ko pa rin ang maliit na damit ng aking anak. Ang malakas na pagbuhos ng ulan at ang marahas na paghampas ng hangin ng bagyo ay tila sumasabay sa pagkasira ng aking mundo. Ibinato nila ang aking maliit na maleta sa putikan at agad na isinara ang malaking gate na bakal. Pumuputol ang tunog ng pagkakasara nito sa natitira kong pag-asa. Naramdaman ko ang paninigas ng aking tiyan. Isang matalim na kirot ang gumapang mula sa aking balakang pababa. 8 buwan pa lamang, hindi pa oras. Delikado para sa aking anak, gumapang ako palapit sa malamig na rehas. Ipinatong ko ang aking nanginginig na mga kamay sa bakal. Nararamdaman ang walang awang pagbagsak ng ulan sa aking muka. Ma! Leandro! Parang awa niyo na! Pilit kong isinigaw, lumalaban sa ingay ng unos. Kahit wag na sa loob ng bahay, kahit dun lang sa gilid ng bodega hanggang umaga. Sumasakit ang tiyan ko. Delikado ang bata. Baka mapahamak ang anak ko. Ngunit nakita ko lamang ang pagtalikod ni Doña Remedios sa kabilang banda ng gate. Ang huling narinig ko mula sa kanya bago siya tuluyang pumasok sa mainit at maliwanag na mansyon ay ang kanyang malupit na hatol. Ang dumi ng batang yan ay hindi nararapat huminga ng hangin ng mga Alvarado? Mabulok kayo dyan sa labas! Naiwan akong mag-isa sa gitna ng madilim at binabahang eskinita. Iniyakap ko ang aking 2 braso sa aking malaking tiyan. Pilit na ginagawang panangga ang aking sariling katawan upang hindi maramdaman ng aking anak ang nakakamatay na lamig ng mundo. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga asido na unti-unting tumutunaw sa lahat ng pagmamahal na natitira sa aking puso para sa kanila. Sinubukan kong tumayo, ngunit bago pa man ako makahakbang ng maayos, isang mainit na likido ang biglang umagos pababa sa aking mga hita, nakikipaghalo sa malamig na tubig baha. Nanlaki ang aking mga mata sa matinding takot. Sumabog na ang aking panubigan. Nanghina ang aking mga tuhod at tuluyan na akong napasubsob sa malamig na putikan. Ang bawat paghampas ng hangin ay tila yelong tumutusok sa aking mga buto. Ngunit ang tunay na nagpapanginig sa akin ay ang matinding takot na baka tuluyang mawala ang sanggol na pilit ko makawala sa aking sinapupunan. Isang malakas na paghilab ang napangiwi sa aking muka. Nakagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang sariling dugo. Wala akong makitang liwanag sa kalsada. Tangi ang malakas na buhos ng ulan ang bumabalot sa aking pandinig habang ginagapang ko ang daan palayo sa impyernong bahay ng mga Alvarado. Isang madilim na anino ang biglang lumapit mula sa kanto. Isang matandang babae na may dalang gasera, ang ilaw nito ay bahagyang tumatanglaw sa kanyang nag-aalalang muka. Si Aling Nena, ang may-ari ng maliit at luma na karinderya malapit sa pantalan. Wala siyang sinabing kahit ano, tiningnan lamang niya ang malaki kong tiyan at ang dugong humahalo sa baha sa ilalim ng aking saya. Agad niyang inalalayan ang aking mabigat na katawan, inako ang bigat ko at halos kalad ka rin na niya ako papasok sa kanyang lumang bodega na nangangamoy isda at pinatuyong pusit. Inihiga niya ako sa ibabaw ng mga sako ng bigas na mabilis niyang nilatagan ng manipis na banig. Walang ospital, walang doktor, walang gamot na mag-aalis ng sakit na tila pumupunit sa aking buong pagkatao. Sumabay ang aking matinding pag-iyak sa alingawngaw ng kulog mula sa kalangitan. Umiire ka, Ineng! Sige pa, para sa anak mo! Pilit na pinalalakas ni Aling Nena ang aking loob habang mabilis siyang naghahanda ng malinis na tela at mainit na tubig.
Kinagat ko ang laylayan ng aking basang damit. Ibinuhos ko ang natitirang lakas na hindi ko alam na mayroon pa ako. Wala na akong pakialam kung mamatay ako roon, basta mabuhay lamang ang anak ko. Isang huling sigaw ang kumawala sa aking lalamunan, kasabay ng tuluyang paglabas ng aking sanggol sa mundong ito. Ngunit walang iyak na sumalubong sa akin. Nang imulat ko ang aking mga mata sa pagitan ng paghingal, nakita ko ang aking anak na halos kulay ube na ang balat, tahimik at hindi gumagalaw sa mga kamay ni Aling Nena. Naramdaman ko ang paghinto ng aking paghinga. Tila piniga ang aking puso. Mabilis na kinuha ng matanda ang isang malinis na tela at maingat na nilinis ang ilong at bibig ng bata. Makalipas ang ilang segundong, tila isang habambuhay ng pagdurusa, isang matinis na iyak ang pumunit sa katahimikan ng bodega. Buhay ang anak ko. Buhay si Fermin Mateo. Napaiyak ako ng malakas, hindi dahil sa sakit ng panganganak, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Kinaumagahan, humupa na ang bagyo at pumasok ang manipis na sinag ng araw mula sa siwang ng bubong. Nakabalot ang aking anak sa isang lumang kumot, mahimbing na natutulog sa aking tabi. Tinitigan ko ang kanyang maliit na mukha, ang kanyang mapayapang paghinga. Ang sarili kong luha ay tahimik na pumatak, saktong tumama sa kanyang pisingi upang hugasan ang isang maliit na mansa ng putik na naiwan doon. Maingat kong pinunasan yon gamit ang aking hinlalaki bago ko hinalikan ang kanyang no. Sa pagkakataong yon, alam kong sapat na siya. Hindi ko kailangan ng sinuman sa pamilya Alvarado. Habang inaayos ni Aling Nena ang pagkakabalot ng kumot ng sanggol, bigla siyang natigilan. Nakatingin ang matanda sa isang maliit na balat sa kanang balikat ni Mateo. Isugmarkang kakaiba ang hugis. May kislap ng pagtataka at malalim na pag-unawa sa mga mata ni Aling Nena na tila may pilit inaalala mula sa nakaraan. Ngunit mabilis niyang iniba ang kanyang tingin nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya. Kinuha ko ang aking basang cellphone na himalang gumagana pa mula sa aking bag. Inaasahan kong makita ang mga mensahe mula sa trabaho, nuit sunod-sunod na pumasok ang mga notifikasyon mula sa social media. Binuksan ko ang isang link na ipinadala ng isang hindi kilalang numero. Isang video na naka-live kagabi mula sa account ni Aling Corazon, ang sismusang kapitbahay ng mga Alvarado. Libo-libong views, libo-libong komento na tinatawag akong makasalanan, magnanakaw at haliparot. Sa dulo ng video, habang kinakaladkad ako ng mga gwardiya palabas ng gate, nahagip ng kamera ang loob ng mansyon. Nagtatawanan sina Leandro at Doña Remedios, tila nadiriwang sa aking pag-alis. At sa isang madilim na sulok ng bulwagan, nakatayo si Catalina. Hawak niya ang isang kopita ng alak habang unti-unting sumilay ang isang nakakapanindig balahib at tagumpay ng ngiti sa kanyang mga labi. Lumipas ang 3 buwan na tila isang mahabang paghinga sa ilalim ng malamig at madilim na tubig. Ang mga kamay kong dati ay humahawak lamang ng mamahaling panulat at nag-o-audit ng malalaking libro ng kwenta para sa mga Alvarado, na yon ay nakababad sa malansang tubig. Pinag-aaralan kong mabuti ang paglilinis ng mga isda na ibebenta para sa karinderya ni Aling Nena. Ang bawat hapdi mula sa matatalim na hasang at palikpik ng tilapia ay tinitiis ko. Hinihiwa nito ang aking maninipis na balat. Nag-iiwan ng maliliit ngunit mahapding sugat na pinamumugaran ng lansa. Ngunit pilit ko itong binabaliwala dahil kailangan ko ng trabaho. Habang maingat kong tinatanggalan ng kaliskis ang isang malaking isda, isang pamilyar at nakakairitang boses ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Well, 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 look who's here. Ang ating pabagsak na reyna, mapangasar na wika ni Aling Corazon habang nakapamaywang sa harap ng aking mga batya. Tignan mo nga naman, ang dating senyora ng mga Alvarado na yon tagakaliskis na lang ng isda.
Ganyan talaga kapag babaeng pinalayas dahil sa kalandian. Karma is real, di ba? Hindi ka ba nahihiya na nakikita ka ng mga tao na ganyan ang itsura mo? Binaba ko ang hawak kong kutsil sa ibabaw ng kahoy na tadtaran. Kumuyo ang aking panga at naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ngunit nang makita ko mula sa siwang ng pinto ang payapang mukha ng aking anak na si Mateo na natutulog sa isang duyan na gawa sa lumang kumot, nilunok ko ang aking galit. Hindi ko sasayangin ang aking laway sa taong walang ibang alam kundi sirain ang buhay ng iba. Ilan pong kilo ang bibilhin ninyo, Aling Corazon? Malamig at kalmadong tanong ko. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Nairita siya sa kawalan ko ng emosyon. You're so pathetic, Florencia. Siguraduhin mo lang na walang lason yung isda mo. Baka kasing dumi yan ang budi mo. Masakit na banat niya bago padabog na kinuha ang kanyang supot at umalis. Pagsapit ng gabi, nang tuluyan ng tumahimik ang paligid at tanging ang paghinga na lamang ni Mateo ang aking naririnig, umupo ako sa harap ng maliit at inaamag na mesa. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang mga naipon kong barya, mga pisong basa pa ng tubig isda at nangangamoy kalawang. Maingat ko itong binilang. Pinaghihiwalay ang mga barya, umaasang aabot ang halaga nito para makabili ng pinakamaliit na kahon ng gatas ng aking anak. Habang nagbibilang naramdaman ko ang pangingirot ng aking hintuturo na nahiwa ng malalim kaninang umaga, upang hindi makagawa ng anumang ingay na maaaring makagising sa aking sanggol, tahimik kong isinubo ang aking nanginginig na daliri. Sinipsip ko ang sariwang dugo na lumalabas mula sa sugat upang maibsa ng matinding kirot, habang ang aking kabilang kamay ay marahan at punong-puno ng pagmamahal na tinatapik ang maliit na likod ni Mateo. Sa kabila ng matinding pagod at sakit, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Titiisin ko ang lahat ng sugat. Mabuhay lamang ang anak ko. Bago matulog, tinulungan ko si Aling Nena na suriin ang kanyang gusot-gusot na listahan ng mga gastusin. Gamit ang aking natitirang talas ng isip bilang isang accountant, mabilis kong itinuro sa kanya ang ilang buwan ng pandarayan ng kanyang supplier sa pagpapatong ng presyo ng mga gulay at karne. Nakita ko ang labis na pasasalamat at pagbilib sa mga mata ng matanda. Isang tahimik na patunay na kahit kinuha nilang aking asawa, ang aking bahay at ang aking dignidad, hindi nila kailanman mananakaw ang aking kakayahan. Kinabukasan, isang pambihirang tanawin ang pumukaw sa aking atensyon habang nagwawalis ako sa labas. Isang itim at makintab na sasakyan na 2 araw ko nang napapansing humihinto sa tapat ng aming eskinita. Ang tuluyang pumarada sa harap ng karinderya. Bumukas ang pinto nito at isang matandang babae ang bumaba. Ang kanyang mga damit ay pormal, may matikas na tindig at punong-puno ng awtoridad ang kanyang bawat hakbang. Hindi siya nababagay sa magulo at maputik na kalsadang ito. Tuwid siyang naglakad papasok sa aming mabahong bodega, hindi inalintana ang dumi sa paligid, at huminto mismo sa aking harapan. Ikaw ba si Florencia Villarreal? Tanong ng ginang sa boses na naguutos ng buong atensyon. Ang matapang na amoy ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na nilamon ang malansang amoy na mga isdang nakapaligid sa amin. Napatitig ako sa matandang ginang, sinusubukan basahin kung ano ang pakay ng isang taong nabibilang sa mataas na lipunan dito sa aming maliit at malansang mundo. Ibinaba ko ang hawak kong walis tingting at pinunasan ang aking mga kamay sa aking lumang apron. Ako nga po, maingat kong sagot. Sino po sila at ano ang kailangan nila sa akin? Hindi nagbago ang seryosong ekspresyon ng ginang. Ngunit may dumaang awa sa kanyang mga mata nang tignan niya ang aking kalagayan. Ako si Attorney Pilar Santillan. Ako ang punong abogado ng yumaong Don Fermin Villarreal, ang iyong lolo. Tila tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Lolo? Mula nang mamatay ang aking ina, namuhay akong mag-isa. Wala akong nakilalang kamag-anak.
Palaging sinasabi ng aking ina na itinakwil siya ng kanyang pamilya nang piliin niyang magpakasal sa isang mahirap na lalaki. Inimbitahan ko ang ginang na maupo sa isang lumang silya sa loob ng karinderya. Tahimik siyang naglabas ng isang makapal na folder mula sa kanyang mamahaling balat na bag at inilapag ito sa ibabaw ng gas-gas at kupas naming mesa. Pag-ubawian ng buhay ang iyong lolo, hinanap niya kayo ng ina mo para humingi ng tawad. Ngunit huli na ang lahat nang malaman niyang pumanaw na siya. At ikaw naman ay nagpakasal at nagbago ng apelyido. Malumanay, ngunit diretsyong paliwanag ni Attorney Pilar. Ibinili niya sa akin na hanapin ka, Florencia. Dahil sa ilalim ng kanyang huling testamento, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng 34% bahagi ng Villarreal Maritime Cold Chain. Nanlaki ang aking mga mata. Ang Villarreal Maritime ay hindi lamang isang simpleng kumpanya. Ito ang pinakamalaking pasilidad ng mga imbakan ng lamig at mga barkong pangkargamento sa buong rehiyon. At higit sa lahat, umikot ang aking sikmura nang maalala ko ang isang mahalagang detalye mula sa pagiging accountant ko noon. Ang Villarreal Maritime ang pangunahing nagpapaupa ng mga malalaking bodega sa negosyo ng mga Alvarado. Sa madaling salita, ang kumpanyang pamana sa akin ay ang mismong may hawak ng buhay at kamatayan ng negosyo ng aking dating asawa. Hindi ko po yata kaya iyan. Nanginginig kong tugon habang tinitignan ang mga dokumentong naglalaman ng mga numerong umaabot sa bilyon-bilyong piso. Isang hamak na tagakwenta lamang po ako noon. At ngayon, tingnan niyo naman po ako. Isa na lamang akong ina na naglilinis ng isda para mabuhay. Umiling si Attorney Pilar at matalim na tumitig sa akin. Hindi ito simpleng pera na maaari mong ibenta at kunin ng cash, Florencia. This is a legacy. May kondisyon ang iyong lolo. Kailangan mong pamunuan ng kumpanya at protektahan ang trabaho ng mahigit 300 mahihirap na manggagawa na nakasalalay ang buhay sa kumpanyang ito. Kung tatangi ka, tuluyang mapupunta ang Villarreal sa kamay ng mga walang pusong negosyante. Napatingin ako sa maliit na duyan kung saan payapang natutulog si Mateo. Naalala ko ang gabing, ipinagtabuyan kami sa gitna ng bagyo, kung paanong wala akong naging kalaban-laban dahil wala akong kapangyarihan at pera. Hindi ko hahayaang maranasan yon ng aking anak paglaki niya. Kailangan ko ng sandata upang maging isang matibay na pader para sa kanya. Kailangan kong tanggapin ang hamon na ito. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng aking kalamnan. Kinuha ko ang aking lumang ballpen mula sa bulsa ng aking apron, isang mumurahing panulat na kailangan ko pang diinan at gasgasan ng ilang beses sa gilid ng mesa dahil nagbabara na ang tinta nito. Sa ibabaw ng pinakamamahaling papel na nakita ko sa buong buhay ko, iginuhit ko ang aking pangalan. Bawat guhit ng aking pirma ay tila pagputol sa kadena ng mahinang Florencia. Kinuha ni Attorney Pilar ang dokumento at maingat itong itinago. Bago siya tumayo, inilapag niya ang isa pang manipis na folder sa aking harapan. May mga ahas sa loob ng kumpanya, Florencia. Mag-ingat ka! Babala ng matandang abogado, ang kanyang boses ay may halong lalim ng karanasan at panganib. May isang malaking korporasyon na pilit ginigipit ang Villarreal upang mabili nila ito sa murang halaga. Basahin mo ang unang ulat na yan upang malaman mo kung sino ang iyong totoong kalaban. Matapos umalis ng ginang, naiwan ako nakatitig sa folder. Ang marahan na padlipat ko sa unang pahina ng dokumento ay naglantad sa pangalan ng kumpanyang nagnanais sumakop sa pamana ng aking lolo, Vergara Holdings. Tumigil ang pagtibok ng aking puso. Binasa kong muli upang makasiguro. Walang pagkakamali. Ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari ni Catalina Vergara, ang babaeng umangkin sa asawa ko at sumira sa aking pamilya. Tila naglalaro ang tadhana. Tinitigan ko ang pirma ni Catalina sa kopya ng huling panukala nito sa dokumento, isang letrang luma
at malandi ang kumpas na nagpapaalala sa akin ng kanyang malupit na ngiti nung gabing itinaboy ako. Sa kabilang panig ng syudad, malayo sa amoy ng isda at putik, umaalingaw-ngaw ang matinis at nagmamalaking halahak ni Doña Remedios sa loob ng mansyon ng mga Alvarado. Nakaupo siya sa gitna ng kanyang mga kaibigang kasing yaman at kasing mataas ng kanyang lipunan. Ipinagmamalaki ang mga bagong alahas na suot. Naku, Mare, iba talaga ang class ni Catalina. She is the perfect match for my Leandro. Pagyayabang ni Doña Remedios habang sumisimsim ng mamahaling tsa. Hindi katulad ng dati naming manugang na walang ginawa kundi amuying bodega. Wala ng silbi, nagdala pa ng kahihiyan. Good riddance talaga na napalayas ko ang babaeng yon bago pa tuluyang malasihin ang negosyo natin. Tumatango ang mga bisita. Nakikiayon sa lason ng kanyang mga salita. Sa isip ng matanda, ang pagdating ni Catalina ay ang kaligtasan ng kanilang bumabagsak na imperyo. Hindi niya alam na ang babaeng kanyang sinasamba ay ang mismong ahas na lulunok sa kanila ng buo. Sa loob ng malawak at marangyang opisina sa itaas, nakasandal si Leandro sa kanyang silya, tila nalalasing sa bango at haplos ni Catalina. Mahigpit na nakapulupot ang mga braso ng babae sa leeg ni Leandro. Patuloy na binubulungan ng mga matatamis na kasinungalingan ng kanyang isipan. Sa ibabaw ng mesa ay ang mga dokumento para sa pagsangla ng lahat ng natitirang ari-ariang ng mga Alvarado. Ang kanilang pabrika ng isda, ang mga bodega, at maging ang mismong mansyong kinatatayuan nila para di umano sa isang malaking proyekto ng Vergara Holdings. Babe, sigurado ba tayo rito? Isasangla natin ang lahat ng pamana ni Papa para sa investment na ito. May bahagyang pag-aalangan sa boses ni Leandro. Bumuntong hininga si Catalina, umaktong nasasaktan. Hinaplos niya ang pisinghi ni Leandro at tumitig ng malalim sa mga mata nito. Don't you trust me, Leandro? Si Florencia ang malas sa buhay mo. Ako ang swerte mo. Ilang taon kang hinila pababa ng babaeng yon dahil wala siyang pangarap. I am offering you an empire. Isang buwan lang, babalik sa inyo ng doble ang perang ito. O baka naman mas gusto mong bumalik sa pagiging talunan. Ang mga salitang iyon ang tuluyang bumasag sa anumang natitirang lohika sa utak ni Leandro. Ang kanyang pagmamalaki at kayabangan ang palaging nagiging kahinaan niya. Upang itago ang kanyang kaba, inayos ni Leandro ang mamahaling tilang sutla ng kurbatang iniregalo sa kanya ni Catalina. Ngunit natigilan siya nang mapansin ang isang maliit at maitim na mansa sa dulo nito. Pilit niya itong pinunasan gamit ang kanyang hinlalaki. Ngunit imbes na mawala, lalo lamang itong bumaon at kumalat sa mamahaling tila. Isang mansang hindi na kailanman mabubura, tulad ng kasalan ng ginawa niya sa kanyang mag-ina. Bago pa man siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Maricela. Ang kanyang muka ay salubong, puno ng pagmamadali at pagkairita. Nasaan na yung pinangako mo sa akin, Catalina? Walang galang na bulyaw ni Maricela. Kailangan ko na ng pambayad sa kasino. I did my part. Ako ang naglagay ng peking medalyan sa maleta ng bruhang Florencia na yon para maniwala si Mama na magnanakaw siya. Nasaan na ang pera ko? Agad na naglaho ang malambing na anyo ni Catalina. Binitiwan niya si Leandro at hinarap si Maricela ng may malamig at nakamamatay na tingin. Huwag mo akong dinadali at lalong huwag mo akong sinisigawan sa sarili kong proyekto, Maricela. Isang pitik ko lang. Babalik kayong lahat sa kangkungan. Know your place or I will ruin you myself. Napalunok si Maricela, dahan-dahang umatras dahil sa matinding takot sa lamig ng tinig ng babae. Padabog siyang lumabas ng opisina. Habang naglalakad siya sa mahaba at madilim na pasilyo ng mansyon ng mga Vergara, napatigil siya sa paghakbang. Mula sa dulo ng pasilyo, may isang pinto na palaging nakakandado. Nakita niya ang isang katulong na pasimpleng nagtutulak ng isang tray ng pagkain sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto.
Walang sinuman ang pinapayag ang lumapit sa kwartong yon. Sino ang itinatago ni Catalina sa loob ng madilim na silid na yon? Sa loob ng opisina, kinuha ni Leandro ang kanyang cellphone mula sa bulsa. May isang mensaheng pumasok mula sa isang dating trabahador sa pantalan. Isang malabong litrato ang nakadikit. Si Florencia, nakatayo sa gilid ng maputik na kalsada, mahigpit na yakap ang isang sanggol na nakabalot sa lumang kumot. May kumirot sa dibdib ni Leandro. Anak niya ang batang yon, kadugo niya. Ngunit ang mabilis na haplos ni Catalina sa kanyang balikat ay bumasag sa sandaling iyon ng pagsisisi. Inilapit ng babae ang mamahaling panulat sa kamay ni Leandro. Nang ibabaw ang kasakiman, nilunok niya ang katiting na konsensya at mabilis na iginuhit ang kanyang pangalan sa bawat pahina ng kontrata. Ibinenta niya ang kanyang pamilya nang hindi niya nalalaman. "Cheers to our new empire, babe. Ipagkuha mo ako ng champagne." Malambing na utos ni Catalina habang kinukuha ang mga pirmadong dokumento. Nang tumalikod si Leandro papunta sa lagayan ng mga inumin, tuluyang nagbago ang anyo ni Catalina. Nawala ang matamis na ngiti at napalitan ng isang mapanghamak na pagkasuklam. Tiningnan niya ang buong opisina ng mga Alvarado na tila isang basurahan. Gamit ang isang mabilis at walang awang paggalaw ng kanyang kamay, winalis niya ang nakapatong na litrato ng pamilya Alvarado mula sa ibabaw ng mesa. Hinayaan itong mahulog ng tuluyan. Ang pagkadurog ng salamin sa ilalim ng basurahan ay lumika ng isang matalim at nakakabasag na tunog, hudyat ng nalalapit na pagkaabon ng pamilyang minsang nagtapon kay Florencia. "Ginamit ko ang aking unang sahod bilang tagapamahala ng yaman ni Lolo Fermin upang bumili ng isang simpleng itim na uniforme pang opisina. Hindi ito gawa sa pinakamamahaling tela, ngunit ang tabas nito ay sapat upang ibalik ang nawala kong danggal." Sa harap ng sirang salamin sa banya ng karinderya, kinuha ko ang gunting at walang pag-aalinlangang pinutol ang aking mahaba at tuyot na buhok na minsang minahal ni Leandro. Bawat pagbagsak ng hibla ng buhok sa sahig ay tila paglaya ko sa nakaraan. Ang babaeng pinalaya sa gitna ng bagyo ay patay na. Bago ako umalis, mahigpit kong niyakap si Mateo. Amoy pulbos at gatas ang kanyang maliit na leeg, isang pamilyar na amoy na palaging nagbibigay sa akin ng tapang. Ibinilin ko siya kay Aling Nena nang may malalim na pasasalamat at pangakong hindi na kami babalik sa buhay na puro pagtitiis. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng boardroom ng Villarreal Maritime ay sumalubong sa akin pagbukas ng pinto. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesang gawa sa mahogany ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor. Pawang mga matatandang lalaki na nakasuot ng mga mamahaling suit. Ang kanilang mga mata ay nagpinta ng pangungutya at pagdududa. Alam kong kilala nila ako bilang ang babaeng itinapon ng mga Alvarado, ang manugang na walang silbi. "Are we seriously letting a disgraced housewife run this empire?" Pabulong na wika ng isang direktor sa kanyang katabi, ngunit sapat ang lakas nito upang umabot sa aking pandinig. Ni hindi nga niya nasalba ang maliit na pabrika ng asawa niya. Tapos ngayon tayo ang hahawakan niya? Hindi ako nagpakita ng galit. Sa halip na sumagot ng pabalang, matikas akong naglakad patungo sa pinakadulong upuan, ang silya ng tagapangulo. Pinadaus-dus ko ang isang makapal na folder sa ibabaw ng makinis na mesa patungo sa gitna. Bago ninyo kuwestiyunin ang aking kakayahan, nais kong pag-usapan natin ang mga ulat pinansyal na ipinasa ninyo kahapon. Kalmado, ngunit may diin kong panimula, gamit ang purong Tagalog na nagpatahimik sa buong silid. May nakita akong 3 malalaking butas. Una, ang sobrang paglobo ng pondo para sa maintenance ng mga barko na nakapangalan sa isang kumpanyang pag-aari ng asawa ng isa sa inyo. Pangalawa, ang mga nawawalang resibo para sa fuel consumption mula noong nakaraang buwan. At pangatlo, ang biglaang pagbaba ng ating kita sa cold storage rentals nang walang malinaw na dahilan. Isa-isang namutla ang mga direktor. Wala ni isa sa kanila ang nakapagsalita
habang tinititigan nila ang mga pulang marka na inilagay ko sa kanilang mga pinaghirapang pekeng dokumento. Mula sa araw na ito, magkakaroon ng kabuuang pagbabago sa sistema natin. Malamig kong deklarasyon, ang aking mga mata ay pumukol sa bawat isa sa kanila. Tatabasin ko ang lahat ng labis at ilegal na gastusin. We will audit everything. Kung sino man ang hindi pabor sa pagbabagong ito, malaya kayo magbitiw sa inyong posisyon na yun din. Balot ng nakakabinging katahimikan ng silid. Wala ni isa ang naglakas loob na tumayo. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang matinding bigat ng kapangyarihang nakaatang sa aking mga balikat. Pasimple kong ibinaba ang aking kamay sa loob ng aking bag na nasa tabi ng silya. Hinaplos ng aking nanginginig na mga daliri ang malamig na plastik ng maliit na bote ng gatas ni Mateo. Ang simpleng bagay na yon ang mabilis na nagpabalik ng aking lakas. Para sa anak ko, kaya kong pabagsakin ang sinuman. Sa kabilang dulo ng mesa, nahagip ng aking paningin ang isang direktor na pasimpleng nagtatago ng kanyang cellphone sa ilalim ng mesa. Mabilis ang paggalaw ng kanyang mga daliri. Tila nagpapadala ng lihim na mensahe ng aming pulong sa isang taong nasa labas ng silid. May isa pa akong utos bago tayo matapos. Wika ko at gumaling sa aking bagong kalihim na nagngangalang Magdalena. Ilabas mo ang buong record ng mga utang ng Alvarado Seafood Corporation. Dalhin mo sa akin na yun din. Nang mailapag ang makapal na folder ng mga Alvarado sa aking harapan, tinitigan ko ang pangalan ni Leandro at ng kanyang ina. Ang mga taong nagpalaya sa akin ng walang awa. Kumuha ako ng isang pulang selyo mula sa aking drawer. Inilapat ko ang aking buong bigat at idiniin ito sa unang pahina ng dokumento. Makikita ang malalaki at mapupulang letra na nag-uutos ng agarang pag-angkin sa kanilang mga ari-arian. I-foreclose, mariin kong utos. Kunin niyo ang lahat ng sa kanila. Ang mabigat at matigas na paghampas ng kahoy na selyo laban sa ibabaw ng mesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng formal na pagbagsak ng imperyo ng mga Alvarado. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo nagdidikit ng papel sa pintuan ko? Hindi niyo ba kilala kung sino kami? Mga Alvarado kami! Tuminis ang boses ni Doña Remedios. Pilit na kinakamot ang selyo ng bangko na nakadikit sa malaking pinto ng kanilang mansyon. Walang emosyon ang mga kinatawa ng bangko at ang mga gwardiya na patuloy na naglalabas ng mga muebles. Wala na ang nagmamalaking tindig ng matanda. Ang kanyang mamahaling bestida ay nalukot na sa matinding pagpupumiglas habang pinapanood ang unti-unting pagkawala ng kanyang kaharian. Sa isang sulok nanginginig ang mga kamay ni Leandro habang paulit-ulit na tinatawagan ang numero ni Catalina. Ang bawat mahabang pagring ng telepono ay tila pumipiga sa kanyang lalamunan. Pagkalipas ng ilang nakakapasong sandali, sinagot ito ng babae. "Babe! Thank God sinagot mo!" Halos magmakaawa ang boses ni Leandro. "May mga tao galing bangko. Kinukuha nila ang bahay. Nasaan na yung in-invest natin? Kailangan nating bayaran ito bago pa nila tuluyang angkinin ang lahat." Isang malamig at tuyong paghinga ang narinig mula sa kabilang linya. "Are you really that stupid, Leandro?" Natigilan si Leandro. Babe? Anong sinasabi mo?" "Wala ng investment. Ang lahat ng pinirmahan mo ay papeles para ilipat ang buong pag-aari ng mga Alvarado sa Vergara Holdings." Walang ka-emosyong wika ni Catalina. "Business is business, Leandro. Talo ka na." Naputol ang tawag kasabay ng pagdating ng isang itim na sasakyan sa mismong labas ng gate ng mansyon. Bumaba si Catalina. Wala na ang matamis na ngiti at maamong mukha na palaging nakadikit kay Leandro. Mataas ang kanyang noo, naglalakad na parang isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasakop na teritoryo. Tumakbo si Leandro patungo sa kanya, muntik nang madapa sa sariling mga paa. "Catalina, please, sabihin mong nadibiro ka lang. Ibinigay ko sa'yo ang lahat. Iniwan ko ang asawa at anak ko para sa'yo."
Bago pa man makalapit si Leandro, hinarang siya ng 2 malalaking gwardiya ni Catalina at walang awang itinulak. Nawala ng balanse si Leandro at tuluyang bumagsak sa maputik na kalsada. Lumapit si Doña Remedios. Lumuluhang naiusap sa babaeng noon ay ipinagmamalaki niya sa buong bayan. Catalina, anak, parang awa mo na. Huwag mong kunin ang bahay namin. Dito na ako tumanda. Tulungan mo kami. Tinitigan ni Catalina ang matanda mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding pandidiri. Anak? Huwag mo akong tatawaging anak. Matanda ka. Matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo. Ang dumi-dumi ng bahay na ito kasing dumi ng ugali niyo. Inilapit pa ni Catalina ang kanyang mukha kay Doña Remedios upang ibulong ang sumunod na mga salita. Masarap ba ang karma, Doña Remedios? Umatras ang matanda, tila sinampal ng paulit-ulit. Parehong eksena, parehong pag-ambon ng ulan. Ngunit na yon, sila ang pinapalayos. Sila ang tinatapon sa labas ng sarili nilang gate. Pinalayos sila na walang bitbit, kundi ang mga damit na suot nila. Habang naglalabas ng mga gamit ang mga trabahador ng bangko, isang kahon ang nahulog mula sa bagon. Gumulong palabas ang imahe ng Santo Niño na palaging nasa altar ng mga Alvarado. Bumagsak at nabasag ang ulo nito sa maputik na simento. Nanginig ang buong katawan ni Doña Remedios. Lumuhod siya sa putikan, hindi inalintana ang dumi na kumakapit sa kanyang tuhod at maingat na pinulot ang mga basag na piraso ng rebulto. Ang ulan ay unti-unting lumalakas, pilit na hinuhugasan ang kanyang mukha, ngunit hindi ang kanyang budi. Sa eksaktong pwestong yon, naalala niya ang babaeng 8 buwang buntis na nagmakaawang sumilong, ngunit pinagsarhan niya ng pinto. Nayon, naiintindihan na niya ang pait ng inialay niyang kalupitan. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, bumulong si Catalina sa kanyang kalihim. Kulang pa yan. Hindi pa bayad ang mga Alvarado sa tunay na ninakaw nila sa pamilya ko noong bata pa ako. Ilang araw ang lumipas, sa gitna ng init ng katanghaliang tapat, isang pamilyar na anino ang naglalakad sa maingay at magulong pantalan. Si Leandro. Ang dating kinikilalang negosyante at nagmamayari ng lahat ng kargamento, na yon ay nakapila kasama ng mga arawang trabahador upang magmakaawa ng trabaho. Kailangan ko po ng trabaho, kahit kargador lang po. Wala na po kaming makain ng nanay ko. Nakayukong pakiusap ni Leandro sa kapataz ng pantalan. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa umiling at walang pakialam na inihagis ang isang marumi at lumang damit pang trabaho na tumama sa dibdib ni Leandro. Napapikit si Leandro. Ang asim ng tumuyong pawis na nakakapit sa lumang uniforme ay tila sumuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Ipinapaalala kung gaano kabaho ang buhay na pinili niya. Nakapapaso ang sikat ng araw sa pantalan, tila sinusunog ang balat ni Leandro habang pasan niya ang isang mabigat na batya ng mga isda. Ang magaspang na gilid ng kahoy ay patuloy na kuskos ng kuskos sa kanyang balikat, lumilikha ng mga sugat kung saan naghalo ang kanyang pawis at sariling dugo. Bawat paghakbang niya ay panginginig ng kanyang mga tuhod. Ano ba, Leandro? Napakabagal mo! Wala ka na sa mansyon nyo, kaya bilisan mo kung ayaw mong kaltasan ko yung kakarampot mong sahod. Bulyaw ng kapataz, walang anumang bahid ng respeto sa lalaking dating tinatawag nilang boss. Kinagat ni Leandro ang kanyang labi. Nilulunok ang kanyang natitirang pride at pilit na itinuloy ang paglalakad. Ang mainit na hangin ay nahaluan ng alikabok ng sunod-sunod na pumarada ang mga makikintab at itim na sasakyan sa malawak na espasyo ng pantalan. Nagkukumahog na sumigaw ang kapataz, inuutusan ng lahat ng kargador na ibaba ang kanilang mga dala at pumila ng maayos upang salubungin ang bagong tagapangulo ng Villarreal Maritime. Kasama sa hanay na mga madungis at amoy araw na trabahador, nakayuko si Leandro, walang lakas na harapin kung sino man ang bago nilang amo. Bumukas ang pinto ng pinakamagarang sasakyan.
Isang pares na mamahaling sapatos ang unang tumapak sa semento. Sinundan ng isang figurang nag-uumapaw sa awtoridad at kapangyarihan. Inangat ni Leandro ang kanyang paningin at tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang babae nakatayo sa harap nila, nakasuot ng isang formal na puting suit na perpektong nakasukat sa kanyang katawan, na may maikling buhok na nagbibigay diin sa kanyang matapang na mukha. Ay walang iba kundi si Florencia. Ang babaeng itinapo niya sa putikan, 8 buwan na ang nakalilipas. Naramdaman ni Leandro ang matinding pagkirot ng kanyang dibdib, pinaghalong hiya, pagsisisi at pangungulila. Tuluyang nabitiwan ng kanyang mga nanghihinang braso ang batya ng isda. Ang malakas na pagbagsak ng kahoy at ang pagkalat ng mga isda sa semento ay umagaw sa atensyon ng lahat. Ngunit imbes na damputin ang mga ito, mabilis na itinago ni Leandro ang kanyang nanginginig at puno ng putik na mga kamay sa kanyang likuran. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkababa, nahihiya sa kanyang maruming anyo sa harap ng nagliliwanag na presensya ng kanyang asawa. Humakbang siya ng isang maliit na hakbang pasulong. Ang kanyang mga mata ay namumula at nagmamakaawa. "Flor," bulong ng kanyang nanginginig na mga labi. Lumingon si Florencia sa direksyon ng ingay. Nagtama ang kanilang mga paningin. Inasahan ni Leandro ang panunumbat o kahit isang mapang-asar na niti mula sa babaeng nagtagumpay laban sa kanya. Nuwet sa 3 segundong pagtitig ni Florencia, wala siyang nakita. Walang galit, walang pot, walang pag-ibig, purong kawalan. Tiningnan siya ni Florencia na parang isang basag na bato sa gilid ng kalsada. Isang bagay na hindi na mahalaga, isang aninong hindi na nag-e-exist sa kanyang mundo. Matapos ang 3 segundo, marahang ibinaling ni Florencia ang kanyang paningin sa unahan at nagpatuloy sa paglalakad. Nilagpasan si Leandro na parang hangin. Ang pambabaliwalang iyon ang pinakamatalim na patalim na bumaon sa puso ni Leandro. Mas masakit pa ito kaysa sasaktan siya ng pisikal. Nangihina siyang napaluhod sa semento, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha na humahalo sa dumi at lansa ng kanyang paligid. Habang nangyayari ito, hindi napansin ng lahat ang matalim at mapag-obserbang mga mata ni Magdalena, ang bagong kalihim ni Florencia. Nakatayo siya sa likuran, tahimik na kinakalkula ang naging reaksyon ng magkabilang panig, tila naghihintay ng tamang pagkakataon para sa kanyang sariling lihim na plano. Pagpasok ni Florencia sa loob ng malamig na opisina ng pantalan, naramdaman niya ang mabilis na pagyanig ng kanyang telpono mula sa loob ng kanyang bag. May pumasok na mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas niya nito, tumambad ang isang file at isang maikling teksto. "Patawad, Florencia. Handa na akong magsabi ng totoo. Corazon." Pinindot ni Florencia ang audio file at umalingaw-ingaw ang malinaw na boses ni Maricela at Catalina na nag-uusap tungkol sa kabayaran para sa paglalagay ng peking medallion. Ang malalim na pagbuntong hininga ng pagsisisi mula sa audio message ay nanatiling umaalingaw-ingaw sa loob ng tahimik na silid. Sa gitna ng maingay at masikip na palengke, isang babae ang walang awang itinulak ng 2 malalaking lalaki. Ang malakas na pagbagsak ng katawan ni Aling Corazon sa maputik na kalsada ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang kanyang mga gulay na paninda ay nagkalat, nayapakan ng mga dumadaang mamimili. Umiiyak siyang nakaluhod, nagmamakaawa sa mga nagpapautang na bigyan pa siya ng ilang araw para makapagbayad ng kanyang malaking utang. "Maawa na kayo. Wala na talaga akong pambayad na yon. Bukas, pangako, babayaran ko kayo." Umiiyak na pakiusap ni Aling Corazon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa pantalon ng isa sa mga lalaki. Ngunit sa halip na maawa, sinipa lamang ng lalaki ang kanyang kamay. Ang mga kapitbahay na dati niyang kinakausap para magpakalat ng tsismis ay nakatayo lamang sa gilid. Walang nag-abalang tumulong. Ang bawat isa ay may nakatagong galit sa kanyang matalim na dila. Ngayon,
Siya naman ang hinhusgahan ng mapanuyang tingin ng karamihan. Isang pamilyar na anino ang humarang sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Aling Corazon. Pag-angat niya ng kanyang paningin, nakita niya ang isang pares ng malinis at pormal na sapatos. Umangat muli ang kanyang mga mata at tumambad ang maaliwalas ngunit seryosong mukha ni Florencia. Walang atubiling binuksan ni Florencia ang kanyang bag, naglabas ng makapal na bungkos ng pera at inabot ito sa mga lalaking naniningil. Ito ang kabuuan ng utang niya. Umalis na kayo at huwag niyo na siyang guguluhin. Malamig at may awtoridad na utos ni Florencia. Nang makitang bayad na ang utang, mabilis na umalis ang mga lalaki. Naiwang nakaluhod si Aling Corazon, hindi makapaniwala sa nakita. Ang babaeng walang pangingiming, siniraan niya at tinawag na makasalanan sa harap ng libo-libong tao sa social media ay siya pang nagligtas sa kanyang buhay. Bakit mo ako tinulungan, Florencia? Nanginginig ang boses na tanong ni Aling Corazon, patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sinira ko ang buhay mo. Ako ang nagkalat ng video mo nung pinalayas ka. Nanatiling, nakatayo si Florencia. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalmado, ngunit matibay na paninindigan. Binayaran ko ang utang mo, hindi dahil mabait ako, Aling Corazon. Tinulungan kita para maramdaman mo kung gaano kasakit ang mawala ng kakampi, ang husgahan ng mga taong akala mo ay kaibigan mo, at ang mapaluhod sa putikan habang pinagtatawanan ka ng mundo. Ganyan ang ginawa mo sa akin noon. Gusto kong maintindihan mo ang bigat ng mga salitang binitawan mo. Lalong humagulgol si Aling Corazon. Ramdam niya ang matinding hiya na tumatagos hanggang sa kanyang buto. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang dukutin niya mula sa ilalim ng kanyang bulsa ang isang maliit na memory card at iniabot ito kay Florencia. Iyan ang orihinal at malinaw na kopya ng live video ko noong gabing yon. Pag-amin ng matanda sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Makikita dyan sa background, sa refleksyon ng salamin, nakita kung paano palihim na inilagay ni Maricela ang peking medalyon sa loob ng maleta mo. Patawarin mo ako, Florencia. Nagamit ako ni Doña Remedios at Catalina para siraan ka. Kinuha ni Florencia ang memory card. Ito ang nawawalang piraso upang tuluyang malinis ang kanyang pangalan. Nakita niya ang labis na pagsisisi ng matanda, ang uhog at luha na naghalo sa kanyang maruming mukha. Kumuha si Florencia ng isang malinis na tissue mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Aling Corazon. Ngunit maingat niyang iniwasan na magkadikit ang kanilang mga balat. Isang pisikal na distansya na napapahiwatig na may hangganan ang kanyang pagtulon at pagpapatawad. Hindi ko kailangan ng luha mo, Aling Corazon. Kalmadong wika ni Florencia habang tumatalikod. Kailangan ko ang katotohanan sa korte. Maghanda ka dahil ipapatawag ka ng abogado ko. Siguruhin mong sapat ang tapang mo laban sa mga abogado ni Catalina. Nang magsimulang maglakad palayo si Florencia, hindi nila napansin ang isang figura na nagtatago sa likod ng mga nakasalansan na sirang kahon ng isda sa madilim na eskinita. Si Doña Remedios na ngayon ay namumulot na lamang ng mga itinapong isda upang may makain sila ng kanyang anak na si Maricela, ay narinig ang lahat ng pinag-usapan. Ang kagdilat ng kanyang mga mata sa labis na pagkagulat ay nagpapakita ng matinding takot at kawalan ng pag-asa, isang katotohanang unti-unting lalamon sa kanyang nalalabing katinuan. Bumagsak ang malakas na ulang, tumatagos sa butas-butas na ye, o ng maliit na barong-barong na ngayon ay tinatawag na bahay ni Doña Remedios. Gamit ang isang kalawanging balde, pilit niyang sinasehod ang tulo ng tubig mula sa bubong upang may magamit siyang panlinis ng katawan. Ang dating balat na sanay sa mamahaling sabon at gatas, na yon ay nangangati sa dumi ng kapaligiran. Sa bawat pagtulo ng malamig na tubig sa kanyang pang-inginig na mga kamay, unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan ang sumpa ng sarili niyang mga desisyon. Ipinagpalit niya ang isang dalisay na pamilya sa isang demonyong nag-anyong anghel na si Catalina. Bumukas ang tagpi-tagping pinto at pumasok si Maricela.
Ang kanyang suot na manipis at maikling damit ay basang-basa, nangangamoy murang alak at sigarilyo mula sa bar na kanyang pinapasukan gabi-gabi upang makakuha ng pera. Ibinagsak niya ang kanyang maliit na bag sa nag-iisang sira-sirang upuan. "Puro ka na lang iyak, Mama. Wala na tayong makakain tapos iyak-iyak ka pa dyan." Matinis na bulyaw ni Maricela habang pilit tinatanggal ang kanyang sapatos na naputulan ng takong. Lumingon si Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkabigo. "Kung hindi dahil sa katangahan mo, hindi tayo aabot sa ganito. Kasabwat ka ni Catalina. Ikaw ang nagpasok ng ahas sa pamamahay natin." Tumawa ng mapakla si Maricela, isang tawang puno ng pang-iinsulto. "Ako pa talaga ang sinisi mo? Ikaw ang nagpalayas kay Florencia. Ikaw ang nag-utos na itapon sa labas ang kaisa-isa mong apo dahil nabulag ka sa mga peking alahas ni Catalina. Pareho lang tayong tanga, Mama. Kaya wag mo akong malinis-linisan dyan." Hindi nakasagot ang matanda. Ang katotohanan ng mga salitang iyon ay parang asidong sumunog sa kanyang lalamunan. Iniwan niya si Maricela na patuloy na nagmumura sa loob ng barong-barong at naglakad palabas sa gitna ng malamig na gabi. Naglakad siya ng walang patutunghuhan hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa harap ng isang mataas at magarang bakod na bakal. Mula sa siwang ng gate, nakita niya ang malawak na hardin ng bagong mansyon ni Florencia. Maliwanag, mainit at puno ng buhay. Sa ilalim ng silong, nakita niya si Mateo, ang kanyang apo, na masayang naglalaro ng mga blok habang nakabantay ang mga yaya. Ang tawa ng bata ay parang musika na pumitik sa natutulog niyang konsensya. Naluha si Doña Remedios. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit na isinisiksik ang kanyang mukha sa malamig na rehas. "Mateo, apo, lola ito." Pumiyok ang kanyang boses, umaasang maririnig siya ng bata. Ngunit bago pa man siya makasigaw ng mas malakas, isang unipormadong gwardya ang mabilis na lumapit at walang awang itinaboy siya gamit ang dulo ng kanyang malaking flashlight. "Alis dyan, pulubi! Bawal tumambay dito, baka kung ano pa ang manakaw mo." Dahil sa takot at hiya, mabilis na umatras ang matanda papunta sa madilim na kanto. Sumandal siya sa malamig na pader, humahagulgol na parang isang batang nawawala. Mula sa malalim na bulsa ng kanyang maruming bestida, inilabas niya ang isang luma at kupas na ipit sa buhok. Ito ang ipit na minsang iniregalo sa kanya ni Florencia noon na tinawanan lamang niya at itinapon sa basurahan dahil mura at walang halaga. Ngayon, mahigpit niya itong hawak sa kanyang dibdib, itinuturing na pinakamahalagang kayamanan at nag-iisang tulay sa pamilyang sinira niya. Samantala, sa isang madilim na sulok ng syudad, hindi alam ni Doña Remedios na may mas malaking panganib na paparating. Nang mag-impake sila mula sa kanilang nasanglang mansyon, may isang brown envelope na palihim na kinuha si Maricela mula sa kwarto ni Leandro. Mga dokumentong naglalaman ng mga pangalan ng kumpanyang ginamit ni Catalina upang magnakaw ng pondo. Tinitigan ni Maricela ang envelope na hawak niya habang naghihintay sa gilid ng kalsada. Ang kasakiman ay muling nanaig sa kanyang isipan. Gagamitin niya ito upang pilitin si Catalina na bigyan siya ng milyon-milyong piso upang makaalis sa buhay na mahirap. Hindi niya alam na ang pakikipaglaro sa isang tunay na demonyo ay ang mismong paghukay ng kanyang sariling libingan. Ang gabi ay binalot ng katahimikan na unti-unting binasag ng mabagal at nag-aalang ang katok sa isang malaking pinto na gawa sa makapal na kahoy. Bumagsak ang mahinang katawan ni Maricela sa masukal at maputik na talahiban matapos siyang walang awang sipain palabas ng isang madilim na van. Ang malalalim na pasa, sugat sa labi at punit-punit na damit ay patunay ng kanyang maling akala na kaya niyang takutin at huthutan ng isang demonyong tulad ni Catalina gamit ang isang ninakaw na envelope na mga dokumento. Iniwan siyang naghihingalo sa gitna ng kawalan.
Ang pag-arangkada ng makina ng sasakyan ng mga tauhan ni Catalina palayo ay unti-unting nilamon ng katahimikan ng gabi. Habang pinipilit ni Maricela na igapang ang kanyang sarili, biglang may nakakapasong liwanag na humiwa sa kadiliman ng kalsada. Dalawang malalaking sasakyan ang huminto, hindi kalayuan. Bumaba si Florencia, napapalibutan ng kanyang mga gwardiya. Nakuha niya ang impormasyon tungkol sa lokasyong ito mula sa lihim na ulat ng kanyang kalihim na si Magda. Tinitigan ni Florencia ang duguang kapatid ng kanyang dating asawa. Walang kahit anong gulat o awa sa kanyang mga mata. Sa loob ng malamig at puting kwarto ng ospital, nanginginig si Maricela habang nakabalot sa makapal na kumot. Nakatayo si Florencia sa paanan ng kama. Kasing tigas ng yelo, hawak ang isang maliit na voice recorder. Pinairan niya ako, Florencia. Si Catalina. Umiiyak at utal-utal na pag-amin ni Maricela habang pilit iniiwas ang kanyang paningin sa matalim na titig ng kanyang dating hipag. Ako ang kumuha ng peking medallion sa pawn shop. Ako ang naglagay sa maleta mo para palayasin ka ni Mama. Gusto ko lang naman mabayaran ang utang ko sa kasino dahil banta na sa buhay ko ang mga naniningil. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Huwag mo akong ipakulong. Tahimik na pinindot ni Florencia ang record button ng device. Ulitin mo. Sabihin mo ang lahat ng detalye. Ang mga pangalan at ang halaga ng perang isinubo niya sa inyo kapalit ng buhay ng anak ko. Kasabay ng kanyang walang katapusang pagluha, inilabas ni Maricela ang buong katotohanan. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay unti-unting naghuhugas sa putik na matagal na ibinato sa pangalan ni Florencia. Matapos ikwento ang lahat, sinubukan ni Maricela na ibangon ang kanyang mabigat na katawan. Pilit niyang inabot ang laylayan ng mamahaling damit ni Florencia upang magmakaawa para sa kapatawaran. Ngunit bago pa man tuluyang makakapit ang kanyang nanginginig at puro pasang mga daliri sa tela, nawalan siya ng lakas at dumausdos ang kanyang kamay pabalik sa malamig na kama. Tiningnan lamang ito ni Florencia bago malamig na binitawan ang kanyang huling hatol. Tinulungan kita, hindi dahil pamilya tayo, kundi dahil kailangan ko ng saksi. Magpagaling ka, Maricela, dahil paglabas mo rito, haharap ka sa korte. Pagtalikod ni Florencia, iniwan niya ang babaeng unti-unting nilalamon ng sarili nitong pagsisisi. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital palabas, napansin niya ang pag-angat ng gilid ng labi ni Magda habang palihim na nagpapadala ng mensahe sa kanyang telpon. Isang lihim na ngiti na nagpapakita ng pansariling kalkulasyon. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran ng babaeng ito? Pinibibigyan ba ni Magda ng impormasyon si Florencia upang pabagsakin si Catalina? O may iba pa itong ipinapasang impormasyon sa kalaban? Ngunit hindi na ito pinansin ni Florencia. Wala siyang tiwala kahit kanino. Handa na ang kanyang patibong. Kinabukasan, sa araw ng formal na paglagda para sa eksklusibong pagangkin ng daungan, dumating si Catalina sa malaking bulwagan ng munisipyo. Ang kanyang baba ay nakataas, suot ang pinakamahal na alahas, nagmamalaki at kampante na tila hawak na niya ang buong syudad sa kanyang mga palad. Ang mga mamamahayag at mga kilalang negosyante ay naghihintay upang saksihan ang kanyang tagumpay. Walang ideya ang babaeng ito na papasok siya sa isang impyernong inihanda mismo ng taong inakala niyang patay na. Ang matalim na paghampas ng kanyang matataas na takong laban sa makinis na marmol ay lumika ng nakakabinging alingaw-ngaw. Puno ng mga mamamahayag, mga kilalang negosyante at mga politiko ang malawak na bulwagan ng munisipyo. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Catalina sa harap ng maraming mikropono. Kumikinang ang kanyang mga brilyant sa ilalim ng maliwanag na ilaw habang buong pagmamalaki niyang ibinabahagi ang bagong monopoly o ng Vergara Holdings sa buong daungan. Ang kanyang mga niti ay nag-uumapaw sa kayabangan at pekeng kabutihan. Ngunit ang kanyang talumpati ay biglang naputol nang bumukas ng malakas ang mabibigat na pinto ng bulwagan sa likurang bahagi. Pumasok si Florencia. Kalmado.
Nakataas ang no at suot ang isang pinasadya at eleganteng puting suit. Sa kanyang likuran ay naglalakad si Attorney Pilar Santillan kasama ang 12 mga lider ng unyon ng mga manggagawa na matagal nang pinahihirapan ng kumpanya ni Catalina. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Catalina, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang mapangmutyang tawa. Inilapit niya ang kanyang bibig sa mikropono upang marinig ng lahat ang kanyang pang-iinsulto. "Well, look who decided to crash my party." Puno ng lason at pag-aasar na wika ni Catalina. "Ang pinalayas na manugang ng mga Alvarado. Anong ginagawa mo rito, Florencia? Manglilimos ka ba ng trabaho dahil hindi sapat ang kinikita mo sa paglilinis ng isda? Baka pwede kitang gawing tagalinis ng mga barko ko." Nagbulungan ang mga tao sa loob ng silid. Inaasahan ni Catalina na yuyuko sa hiya si Florencia at tatakbo palabas. Ngunit nanatiling nakatayo ang huli, hindi natitinag ng anumang panlalait. "Hindi ako pumunta rito para manglimos, Catalina." Kalmado ngunit mariing sagot ni Florencia. Ang kanyang boses ay malinaw na umabot sa bawat sulok ng silid kahit wala siyang gamit na mikropono. "Nandito ako para tuluyang bawiin ang lahat ng ninakaw mo." Nag-umpisang magbulungan ang mga mamamahayag at mabilis na nag-flash ang mga camera. Sumenyas si Florencia sa isa sa mga tauhan ng unyon. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran ni Catalina na dapat sana ay magpapakita ng logo ng Vergara Holdings ay napalitan ng mga patong-patong na dokumento. Mga bank statements, mga pangalan ng kumpanyang peke na itinayo ni Catalina upang maglipat ng maruruming pondo at ang listahan ng mga ari-ariang illegal niyang kinamkam. Namutla si Catalina. Sinubukan niyang takpan ng projector, ngunit huli na ang lahat. Bago pa man makabawi ang babae, isa pang video ang nagplay sa malaking screen. Ito ang video mula sa live stream ni Aling Corazon nung gabi ng kapistahan ng sinulog. Ngunit hindi na ito malabo. Pinahusay ang kalidad nito at nakazoom sa isang madilim na bahagi ng refleksyon ng salamin sa likuran. Malinaw na nakita ng lahat ang pag-usad ni Maricela. Binubuksan ang maleta ni Florencia at palihim na inilalagay ang gintong medalyon doon habang abala ang lahat sa labas. Ang katotohanang ibinaon sa putik ng mga Alvarado ay tuluyan ng nalinis sa harap ng publiko. 5 taon, panimula ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. 5 taon kong pinaglingkuran ng tapat ang pamilya na yon. At sinira mo ang buhay ko, ang pangalan ko, at ang pamilya ko, gamit ang mga kasinungalingan, panunuhol at panlilinlang na ito. Sa matinding galit at pagkapahiya, nagwala si Catalina. Bumaba siya mula sa entablado at mabilis na naglakad palapit kay Florencia. Nakataas ang kamay na tila handang manampal at manakit pisikal. Ngunit bago pa man siya makalapit ng tuluyan, marahang itinaas ni Florencia ang kanyang kamay. Hindi upang manangga, kundi upang maingat na haplusin ang isang maliit na lukot sa balikat ng kanyang mamahaling suit. Ang simpleng galaw na yon ay nadlabas ng napakatinding awtoridad at malamig na katangyarihan. Sa sobrang taas ng pader ng kumpiyansa na nakapaligid kay Florencia, mismong si Catalina ang kusang napatigil at napaatras ng isang hakbang sa matinding sindak nang hindi niya namamalayan. Naramdaman ni Catalina ang pagguho ng kanyang plano. Lumingon siya ng mabilis kay Magda na nakatayo sa likuran ni Florencia. Ito na ang pagkakataon para sa huling alas ng kalaban. Humakbang pasulong si Magda, may hawak na isang manipis na brown envelope na naglalaman ng mga pekeng dokumento na magtuturo kay Florencia bilang utak ng pagnanakaw ng pondo ng unyon. Isang kasunduan nila ni Catalina upang mabaliktad ang sitwasyon sa huling minuto. Inaasahan ni Magda na sisirain niya pareho ang 2 babae upang siya ang pumalit sa kapangyarihan. Ngunit bago pa man mabuksan ni Magda ang envelope at magsalita sa harap ng mga kamera, mabilis na inilapag ni Florencia ang isang pamilyar na folder sa ibabaw ng kalapit na mesa. Saktong makikita ni Magda.
Ito ang patunay ng mismong mga nakaw na yaman ni Magda mula sa lihim nitong investment fund na matagal nang binabantayan ni Florencia. Natigilan si Magda. Nanlamig ang kanyang buong katawan nang mapagtanto niyang alam na ni Florencia ang kanyang pagtatraidor mula pa noong una at hinayaan lamang siya nitong maglaro upang mahulog sa sariling patibong. Ang matalim na pag-alingaw-ngaw mula sa depektibong mikropono ay biglang pumunit sa katahimikan ng bulwagan, isang nakakabinging tunog na nagpatakip ng tainga sa karamihan. Nanginig ang mga kamay ni Magda habang ibinababa ang hawak niyang pekeng dokumento. Sa isang sulyap lamang sa folder na inilapag ni Florencia, alam niyang tapos na ang kanyang malinis na pagpapanggap. Ang mga ebidensya ng kanyang sariling lihim na pagnanakaw ay sapat na upang ilubog siya sa parehong kulungan na naghihintay kay Catalina. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo sa likod ko, Magda. Kalmadong wika ni Florencia. Ang kanyang boses ay may halong lamig ng isang taong hindi na kailanman magpapaloko. Pareho kayong babagsak na yon. Kasabay ng kanyang mga salita, bumukas ang malaking pinto ng munisipyo. Pumasok ang mga unipormadong pulis, ang kanilang mabibigat at sunod-sunod na mga hakbang ay tila nag-anunsyo ng wakas para sa reyna ng mga Vergara. May hawak silang mga dokumento para sa pag-aresto kay Catalina dahil sa patong-patong na kaso ng panloloko, pandaraya sa buwis at manipulasyon ng merkado. Nang basahin ng opisyal ang kanyang mga karapatan, tuluyang gumuho ang maskara ni Catalina. Ang dating matikas at puno ng kayabangang babae ay nagwala sa gitna ng bulwagan. Nagsigaw siya, nagpupumiglas, hanggang sa masira ang maayos niyang buhok at kumalat ang pampaganda sa kanyang mukha. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako si Catalina Vergara. Matinis at nakakabinging sigaw niya habang pilit na inaalis ang pagkakahawak ng mga awtoridad. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik ng bumaling kay Florencia. Ikaw! Ang paslupa ka lang! Isang babaeng pinulot lang sa basurahan ng mga Alvarado, wala kang kwenta. Pilit siyang sumugod upang kalmutin ang mukha ni Florencia. Ngunit mabilis siyang nadaganan at napigilan ng dalawang pulis. Nakaluhod siya ngayon sa sahig. Ang kanyang mamahaling damit ay nagusot at nadumihan. Lumapit si Florencia. Hindi siya nagpakita ng takot o galit. Yumuko siya ng kaunti upang maging pantay ang kanilang mga paningin. Tinitigan niya ang mga matang puno ng pot ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. At sa isang mahina, ngunit nakakikilabot na bulong, sinabi niya, "Ang bagyo na ipinadala mo sa akin, ibinabalik ko sa iyo ng buo." Mabilis na isinara ng pulis ang posas sa mga pulso ni Catalina. Ang malamig at matigas na paglapat ng bakal laban sa kanyang mga mamahaling pulseras na brilyante ay lumika ng isang tuyong tunog, isang musika ng kataruman na tulu, yag nagtapos sa kanyang kasamaan. Kinaladkad siya palabas habang patuloy siyang sumisigaw, pinapanood ng mga mamamahayag na walang awang kumukuha ng mga litrato ng kanyang pagbagsak. Huminga ng malalim si Florencia. Ang hangin sa loob ng bulwagan ay tila naging mas magaan. Tapos na ang laban. Ang pambabastos, ang mga tsismis, ang panghuhusga, lahat ng dumi na ibinato sa kanya ay tuluyan ng nahugasan ng katotohanan. Paglabas niya ng gusali, sumalubong ang mainit at payapang sinag ng araw. Tumingala siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pagluha at pagtitiis, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Hindi na siya ang kaawa-awang asawa na pinalayas. Siya na ngayon ang nag-iisang Florencia Villarreal, ang inang hindi mapapabagsak ng kahit anong unos. Sumakay siya sa kanyang sasakyan upang umuwi. Habang nasa biyahe, unti-unting nagdilim ang kalangitan. Pumatak ang luha ng ulap hanggang sa maging isang malakas na pagbuhos ng bagyo. Sa pagliko ng kanyang sasakyan patungo sa kalsada ng kanyang mansyon, may naaninag siyang isang figura mula sa malayo. Nangunot ang noni Florencia nang dahan-dahang huminto ang sasakyan.
Sa labas ng kanyang mataas na gate, sa gitna ng walang awang ulan, isang lalaki ang nakaluhod sa maputik na kalsada. Payat, tila isang basahan ang mga suot na damit at nanginginig sa matinding lamig. Kahit nakayuko, kilalang-kilala ni Florencia ang hugis ng balikat na yon. Ang balikat kung saan siya madalas sumandal noon, si Leandro. Nayon, batid na ng lalaki na ang asawang itinapon niya ay walang kahit na anong bahid ng kasalanan. Ang mabibigat na patak ng ulan ay walang tigil na humahampas sa salamin ng sasakyan, naghihintay kung bubuksan ba ni Florencia ang kanyang pinto. Ang walang awang pagbuhos ng ulan ay bumalot sa buong kalsada. Ngunit hindi nito natin, nag-ang lalaking nakaluhod sa maputik na semento sa labas ng mataas na gate ng mansyon. Humarap si Florencia sa bintana ng kanyang sasakyan, pinagmamasdan ang dating asawa. Si Leandro. Basang-basa, marumi at patuloy na hinahampas ang sariling dibdib habang humahagulgol. Ang lalaking minsang naging mundo niya, nayon ay mukhang isang kaawa-awang pulubi na nagmamakaawa ng limos na pagmamahal. Ibinaba ni Florencia ang bintana ng sasakyan. Narinig niya ang nagmamakaawang boses na sumasabay sa pag-ihip ng malamig na hangin. "Flor! Parang awa mo na! Patawarin mo ako!" Umiiyak na pakiusap ni Leandro. Nang makita niya ang paghinto ng sasakyan ni Florencia, lalo siyang gumapang palapit sa rehas. "Niloko nila ako, Flor. Si Mama at si Catalina, sila ang gumawa ng lahat. I was a victim. Mahal na mahal kita, alam mo yan? Please, bigyan mo ako ng isa pang chance para sa pamilya natin." Bumaba si Florencia mula sa sasakyan. Nagmamadaling binuksan ng kanyang gwardiya ang isang malaking payong upang silungan siya. Kalmado niyang inutusan ng tauhan na buksan ang gate at iwan sila ng sandali. Kinuha ni Florencia ang payong at nag-isang humakbang palabas, nakatingin mula sa itaas pababa sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Inangat ni Leandro ang kanyang muka, puno ng putik, luha at labis na pagsisisi. Inasahan niyang yayakapin siya ng babaeng minsang nag-alay ng buhay para sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Florencia ay kasing lamig ng yelong, hindi kailanman matutunaw. "Hindi ka biktima rito, Leandro." Matalim at punong-puno ng diin na wika ni Florencia. Ang bawat salita ay parang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kaluluwa ng lalaki. Huwag mong isisi sa nanay mo o sa kabit mo ang mga desisyon mo. You chose money over your wife and child. Nakita mo ang paghihirap ko? Nalaman mong buntis ako, pero tinalikuran mo kami dahil nabulag ka sa yaman na inialok niya sa'yo. Wala kang bayag para panindigan ng pamilya natin. Isa kang duwag, Leandro. At walang puwang ang isang duwag sa buhay namin ng anak ko. Sinalo ni Leandro ang mabibigat na salitang yon. Mas masakit pa ito kaysa sa mga latay niya mula sa pagbubuhat ng kargamento sa pantalan. Tuluyan siyang gumuho. Napahagulgol siya ng malakas. Ibinaba ang kanyang no hanggang sa humalik ito sa maputik na kalsada. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang kumpletong pagkawala. Alam niyang kahit anong iyak niya, hindi na kailanman maibabalik ang pamilyang sinira niya gamit ang sariling mga kamay. Mula sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto ng mansyon, lumitaw ang maliit na figura ni Mateo. Nakatingin ang bata sa umuulan na kalye, inosenteng nagtataka sa lalaking umiiyak sa labas. Nang makita ni Florencia ang kanyang anak, mabilis niyang inikot ang hawak na payong. Ikiniling niya ito ng bahagya upang harangan ng malamig na hangin at ambon na tumatalsik patungo sa direksyon ng bata. Dahil sa ginawa niyang ito, tuluyang nabasa ng ulan ang isang bahagi ng kanyang mamahaling suit, ngunit wala siyang pakialam. Mas mahalaga ang proteksyon ng kanyang anak kaysa sa sarili niyang kaginhawaan. Sinubukan ni Leandro na iangat ang kanyang nanginginig na kamay.
Pilit siyang gumapang ng kaunti upang abutin kahit ang dulo lamang ng laylayan ng palda ni Florencia, naghahanap ng huling hibla ng init at pag-asa mula sa kanyang asawa. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang maruruming daliri sa malinis na damit ng babae, marahang humakbang patalikod si Florencia. Ang paglapat ng kanyang sapatos sa maliit na sanaw ng tubig ay lumikha ng isang mabigat at nag-aalingaw-ngaw na tunog. Isang hudyat ng tuloy, yak pagputol sa lahat ng ugnayan ng kanilang nakaraan. Ang banayad na liwanag ng umaga ay pumasok sa malalaking bintana ng bagong tayong sentro ng pangangalaga. Isang gusaling ipinatayo ni Florencia para sa mga inang nakaranas ng pang-aabuso. Sa loob ng isang tahimik na silid, nakatayo si Florencia habang pinagmamasdan ang kanyang anak na si Mateo na naglalaro. Ngunit hindi sila nag-iisa. Sa kabilang panig ng silid na hinihiwalay ng isang malapad at makapal na salamin, ay naroon si Leandro. Nakasuot si Leandro ng isang malinis at plansadong kamiseta, isang malaking pagbabago mula sa marumi at amoy-araw na damit na suot niya sa pantalan, numit hindi maitatago ng malinis na damit ang lalim ng pangungulila sa kanyang mga mata. Pilit siyang numingiti habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Hindi ipinagbawal ni Florencia ang karapatan ni Leandro bilang isang ama. Alam niyang walang kasalanan ang bata sa mga pagkakamali ng mga nakatatanda. Nungit naglagay siya ng malinaw na hangganan, isang pisikal na pader na kailanman ay hindi na muling mabubuwag. Huminto si Mateo sa paglalaro at naglakad palapit sa malaking salamin. Inangat ng bata ang kanyang maliit at malambot na kamay, inilapat ito sa malamig na harang, tila kinikilala ang lalaking nasa kabilang dulo. Nanginig na inangat ni Leandro ang kanyang magaspang at sugatang palad. Maingat niya itong ipinantay sa hugis ng maliit na kamay ng kanyang anak sa kabilang panig ng salamin. Ang tahimik na pag-agos ng mga luha ni Leandro ay nagpapakita ng labis na sakit at huling pagtanggap sa kanyang kapalaran, na siya ay magiging isang ama na hanggang tingin na lamang, isang anino na hindi na kailanman makakapasok sa masayang mundo ng kanyang mag-ina. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang social worker kasama ang isang matandang babae na halos hindi na makapaglakad ng tuwid. Si Doña Remedios. Ang kanyang dating matayog na tindig ay binaluktot na ng kahirapan at pagsisisi. Nang inginig ang kanyang mga kamay habang may hawak na isang maliit na pelus na kahon. Nang buksan niya ito sa harap ni Florencia, kumislap ang pamilyar na gintong medalyo ng mga Alvarado, ang mismong bagay na ginamit nila upang wasakin ang pagkatao ni Florencia. Florencia, anak, nanginginig at pumipiyok na pakiusap ng matanda habang patuloy sa pagluha. Tanggapin mo ito, ibigay mo sa apo ko. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng aming pamilya. Gusto ko lang makabawi, parang awa mo na. Tiningnan ni Florencia ang kumikinang na ginto. Wala siyang naramdamang galit, walang pot. Tanging awa na lamang sa isang matandang pilit na kumakapit sa lumang kaluwalhatiang wala na. Marahan niyang isinara ang maliit na kahon at ibinalik ito sa mga kamay ni Doña Remedios. Hindi kailangan ng anak ko ng ginto para malaman ang halaga niya. Malumanay, ngunit mariing sagot ni Florencia. Ang kanyang tinig ay sumasalamin sa isang pusong buo na. Ang kailangan niyang manahin mula sa akin ay ang malinis na budi, ang kakayahang ipagtanggol ang sarili, at ang dignidad na hindi kailanman mabibili ng kahit anong yaman. Inabot ni Florencia sa social worker ang isang makapal na folder. Ito ang formal na kasunduang legal na ipinapatupad ng korte. Nakasadya na may karapatan kayong makita si Mateo 2 beses sa isang buwan sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng ahensya. Paliwanag ni Florencia, malinaw na iginuguhit ang linya ng kanilang relasyon. Ngunit hanggang doon na lamang yon. Walang sinuman sa inyo ang maaaring makialam, lumapit o pumasok sa personal na buhay namin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Florencia ang pag-angat ng isang napakabigat na bato mula sa kanyang dibdib.
Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot o pagbibigay ng isa pang pagkakataon sa mga taong sumira sa kanya. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa kadena ng galit upang tuluyan siyang makalaya, upang ang puso ng kanyang anak ay hindi lumaki sa anino ng paghihigante. Numiti si Florencia, isang ngiting punong-puno ng kapayapaan at paglaya. Yumuko siya at hinawakan ng mahigpit ang mainit na kamay ni Mateo. Tinalikuran niya sina Leandro at Doña Remedios at maayos na naglakad palabas ng silid patungo sa hardin. Wala siyang anumang pag-aalinlangan at wala siyang inilalaang sulyap pabalik sa nakaraan. Ang masayang halahat ni Mateo ay sumabay sa pagbati ng sikat ng araw, isang dalisay at umaalingaw-ngaw na himig na nagsisilbing pambungad sa kanilang panibagong simula, malayo sa mga pader ng kalungkutan. Lumipas ang isang buong taon. Ang kumpanyang Villarreal Maritime, na minsang naging sentro ng kasakiman at tunggalian, ay umusbong bilang isang masaganang kooperatiba, kung saan ang mismong mga manggagawa ang nagmamay-ari at nagpapahalaga rito. Sa tulong ng talino at walang maliw na malasakit ni Florencia, wala nang manggagawa sa pantalan ang magugutom, at walang sinumang aapakan para lamang yumaman ang iilan. Nakatayo si Florencia sa harap ng isang bagong tayong gusali para sa pormal na pagbubukas nito. Ito ang ikatlong sentro ng kalinga para sa mga inabandona at inaabusong mga babaeng nagdadalang tao. Isang magandang kaganapan ng tadhana na ang mismong pundasyon ng gusaling ito ay itinayo sa lumang lote ng bodega ng mga Alvarado, ang lugar kung saan siya minsang nagmakaawang makasilong. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa Cebu at bumuhos ang isang hindi inaasahang ulan. Ngunit sa halip na matakot o magkagulo, nakangiti pinanood ni Florencia ang mga batang ina na patakbong sumilong sa ilalim ng malapad na bubong ng sentro. Ang mga tauhan ng pasilidad ay mabilis na nag-abot ng mga tuyong damit. Sinalubong mismo ni Florencia ang isang giniginaw at buntis na babaeng kakapasok lamang mula sa kalsada. Maingat niyang ipinulupot ang isang makapal at mainit na tuwalya sa balikat nito, nagbibigay ng init na pinagkait sa kanya noon. Tumakbo palapit sa kanya si Mateo, ang kanyang anak na ngayoy masigla at malusog na. Tuminggala ang bata, ang kanyang mga inosenteng mata ay puno ng pagtataka. Bakit laging bukas ang gate natin, Mama? Kahit umuulan ng malakas, hindi sinasara ng mga gwardya? Tanong ng bata. Lumuhod si Florencia at inayos ang kwelyo ng damit ng kanyang anak. Pinadmasdan niya ang malaking pintuang, baka na nakabukas ng maluwang, pinalilibutan ng maiinit at nagliliwanag na mga ilaw na nagsisilbing gabay sa dilim. Dahil may isang gabi na isinara ang pinto sa atin, anak, noong panahong kailangan natin ng masisilungan. Malumanay at punong-puno ng pag-ibig na sagot ni Florencia habang hinahaplos ang buhok ni Mateo. Kaya rito, walang sinuman ang maiiwan sa labas ng baha. Walang sinuman ang mag-iisang haharap sa bagyo. Nahanap na nga ba ni Florencia ang kapayapaan? Oo, makikita ito sa bawat pagingiti niya na walang halong bigat o poot. Napatawad ba siya? Oo. Pinatawad niya si Leandro, hindi para bigyan ito ng pangalawang pagkakataon, kundi para palayain ang sarili niyang puso at maiwasang lumaki ang kanyang anak na may bitbit na galit. Subalit ang pagpapatawad na yon ay may matibay na pader. Hindi niya kailanman ibabalik sa kanyang buhay ang mga taong minsang sumira sa kanyang danggal. Ito ang pinakamalaking aral ng kanyang paglalakbay. Ang kabutihan ay hindi kasing kahulugan ng pagiging mahina. Ang isang babae ay maaaring magpatawad upang mapaghilom ang sarili. Ngunit may buo siyang karapatan na magtakda ng hangganan, maningil ng responsibilidad, at hindi na muling lumuhod upang magmakaawa para sa pagmamahal at kaligtasan. Binuhat ni Florencia si Mateo. Sabay silang naglakad sa ilalim ng banayad na ambon patungo sa loob ng maliwanag na pasilidad.
Hindi na niya kailangang lumingon pa sa nakaraan dahil ang kinabukasan na kanyang binuo ay isang lugar kung saan ang pagmamahal ay malaya, ligtas at higit sa lahat, hindi kailanman naniningil.